Ito, magandang balita to. Oh, sige, umuugong na kandidato si Leni Robredo. Sige nga, pasok. Matapos mag-anunsyo ng pagtakbong Pangulo si Vice President Sara Duterte, lumutang ngayon ang pangalan ni dating Vice President Leni Robredo na pwede raw tumakbong muli. Kabilang sa... Pwedeng tumakbong muli at matatalong muli. Ay, miski ako si Leni Robredo, sasabihin ko, what's in it for me? Tatakbo ako. Ang ganda, nandito na ako, mayor na ako eh. Tatakbo pa ako, matatalo ako dyan eh. Putang ina nyo, idadamay nyo pa ako sa mga katarantado nyo, nananahimik ako dito sa Bicol, kumakain ako ng laing. Ina ninyo, wala kayong, kayo na lang, putang ina ninyo. Ayoko na nga, kulit-kulit nyo. Hindi nga ako nagsenador eh. Putang ina, nandito na ako sa Naga, tatlong taon, tatakbo siya ulit, mananalo siya ulit. O, saan ka, Leni? Doon sa sure win na mayor o sa talunan na presidente? Eh, tatambay ka, makukuha pa yung Naga sa'yo. Bahala ka, hindi ka mananalo sa susunod na babalikan yan sa Naga. O sa'yo, huwag ka nang tumakbo. Nakakahiya lang yan. Kawawa lang, back-to-back loss ka niyan. Pagka nag-back-to-back loss ka, pala na, hindi na mawawala sa resume mo yun. Oo, hindi na mawawala sa resume mo. 2 beses kang ginulpi ng mga Duterte. Actually, 3 beses na ngayon. Ginulpi ka na ni Pangulong Duterte nung Vice President ka. Ginugbog ka pa ni Inday Sara nung tumakbo kang presidente nung nakaraan. Tapos Inday Sara pa yung gugulpi sa'yo ulit ngayon. Kapag tumakbo kang presidente, wag na. Pakunti na kayo, pakunti mga dilawan. Pero actually, sa lahat ng mga kandidato, si Leni Robredo lang yung mayroong solid na voting turnout eh. Oo. 14 million ang boto ni Leni Robredo eh. Consistent yun. Yung 14 million na yun. Ang problema, yung 14 na yun, baka yung iba namatay na. Baka yung iba namatay na, tas yung iba, mga NPA pa. Hindi naman bumuboto mga yan. Kaya nananawagan nung nakaraan yung mga makakaliwa eh. Sabi nila, oh mga kabataan, lahat tayo, wag natin suportahan si Inday. Gago, hindi naman bumuboto yung mga nasa bundok. Wala naman mga ano yan. Wala naman mga ID, mga ulul na yan. Paano? Walang mga bumuboto ng mga troll. Parang mga baliw itong mga to. O, pero si ano yan, 14 million yan. Kaya lang, 14 million man lang yan. Putsang ina, 32 million yung kay Inday Sara. Walang Diyo naman. Nung nakuha mo yung 14 million nung nakuha mo yung 14 million, 31 million si si Bongbong Marcos, si Inday Sara, 32 million. 32 million si Inday Sara, tapos boboto pa sa kanya yung mga ibang kaliwa, yung mga ibang dilawan. Oo, kasi siyempre marami mga hardcore dilawan na ayaw na kakampi mo si Bongbong Marcos. Katulad din na Guanzon. O, ayaw nila niyan. O, paano na? Mababawasan pa yung 14 na milyon mo. Nagbanggit niyan ay si Senator Erwin Tulfo, habang si Undersecretary Claire Castro nag-press con kanina ng naka-pink. Tanginan niyan. Yun na yun. Ano yung codes? Ang paki kung naka-pink, sabi ko nga sa inyo, kahit magdamit, walang damit si Claire Castro, wala namang papansin sa kanya. Sa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Agaw pansin ang pink outfit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa press briefing kanina. Kasunod yan ang deklarasyong tatakbo sa Pangulo si Vice President Sara Duterte sa 2028 elections. Kaya naman tanong ng isang reporter, may meaning ba yan? Nililigawan na nga ba ng Administrasyong Marcos ang dati nitong kalaban sa pagkapresidente na si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo? Okay lang, sige na. Actually, ito si Vince Dizon, gusto nila maging Vice President ni Leni Robredo kung hindi daw sila sasama. Ang tinapoy, wala na to si Palsis, wala na itong magawa. Kung sino-sino na lang gusto patakbuhin, pati si Torre gusto patakbuhin. Hindi na lang ikaw, Falsis, para kunyari ka pa eh. Pag politiko ka na, para matalo ka. Tangina, hindi ka nga manalo kay Jack Argota eh. Kung ano-ano pa yung mga pinagsasabi mo dyan, Diyos ko po, nililigawan ni Bongbong ito para tumakbo. Subukan nyo. Subukan nyo para maganda, di ba? Para sa 2028 elections, sagot ni Castro, Ito naman, nagsuot lang ako ng pink pero naagad mali siya. Yes. Feel na feel naman ni Tanga. Feel na feel mo naman. Kala mo naman kinaganda mo yung suot mo. Diyos ko naman. Kahit anong ganda ng suot mo, kung yung utak mo nilalangaw, wala rin yan. Feel na feel mo naman masyado. Di ka naman kagandahan. Wala po. Ang kulay na sinuot ko ngayon ay wala pong kaugnayan sa anumang politika. Walang may pake. Walang may pake. Oo. Ka mag-alala, hindi sila interesado. Wala pong anumang update kung nililigawan ng sino man. kung matatandaan, pink ang naging kulay ni Robredo nung tumakbo Utangin ng balita yan.
Ng tinapay na balita, nagpink lang si si Claire Castro, nakahanap na kayo ng ito na yung mga mainstream media, ito yung quality ng balita nyo. No wonder tinatalo kayo ng mga vlogger dahil po ganito yung mga kaya nyong ibalita, kulay ng damit. po siya sa pagkapangulo ng 2022 elections. Una nang sinabi ng palasyo na hindi pa napag-uusapan kung makikipagtandem ang administrasyong Marcos sa oposisyon. Wala pa po sa isipan ng Pangulo at ng administrasyon na ito ang patungkol sa pamumulitika o humanap ng sinumang kandidato para sa 2028. Pero ayon kay Castro, pupunta sa Naga City si Pangulong Marcos para sa Oplan kontra Baha. Totoo po, nabibisita po siya at makakasama niya po ang Mayor Leni Robredo ng Naga City sa February 21. Nang tanungin kung may iba pang agenda kasunod ng usapang Baha. Yan ang abangan niyo. Puto, sinilip ni Bongbong. Ayos yung Baha. Alam mo dyan, putang ina, kahit mantingnan mo yan, hindi na malilinis yan. Parang baliw, no? Yun lang po ang binigay na impormasyon. Kung ano pang pag-uusapan nila, abangan na lang po natin. Muling umugong ang pangalan ni Robredo para sa 2028 elections matapos ang deklarasyon ni VP Sara. Una nang nagbigay ng suporta si mamamayang Liberal Representative Laila De Lima at aktres na si Nadine Lustre kay Robredo. Ang tanong, sino naman ang magiging vice ni Robredo sakaling tumakbo siya ulit sa pagkapangulo? Isa sa mga lumulutang ang pangalan ni Senador Erwin Tulfo. Nakakataba po ng puso. Pero Matama yung puso, baka takihin ka. Nakakatama ng puso? Para si Aimee din to, no? Para si Aimee din, eh. Kilig na kilig. Nakina naman si Erich. Ayaw muna kitang ayaw muna kitang awayin. Oo, Erwin, saka na tayo magtuos. Sige na. I don't have plans eh. Mungkahi ni Tulfo, dapat tumakbo sa mas mataas si Robredo. Dapat si Leni Robredo siguro at saka yung mga kasama niya sa liberal. Marami pa dyan eh, tignan muna nila. You can say that categorically that you have no plans of running for VP or president even if may calls, sir. What if magkaroon ng calls for you? Clamor, marami pa dyan eh, tignan muna nila. Siguro pag wala ng tao sa mundo, ako na lang at saka si Madam Leni, tsaka papayag. Pero for now, ang dami dyan. Baliw. Pag wala na tao sa mundo, gago, wala ng tao sa mundo, wala nang boboto sa inyo. No? Ano ka ba naman, Erwin? Para ka namang grade 2. Ano ba? Sige, hindi mo na kita awayin, ha? Ang dami siguro makikita. Speaking of liberal, ang party member nitong si Butch Abad iginiit na gaya ng Ang kulit ng mga liberal, no? Para malapit na sila mamatay lahat. Ang tatandaan na nila, no? Nauubos na unti-unti yung mga liberal, no? Nawawala na sila. Utang ina buhay to. Ay, nako. Duterte, bukas din sila sa posibilidad ng girl power o parehong babaeng tandem sa 2028. Ang nakikitang tambalan, Leni Risa. Bakit hindi? Dahil si Senator Risa naman kung titignan mo yung kanyang performance sa Senado napakagaling naman siyang bilang isang Magaling si Risa saan? Magaling si Risa sa pagbabayad ng mga testigo. Di umano, ha? Di umano. Di ako nagsabi niyan. Marami mga akusasyon. Nagbabayad doon ng mga testigo yan. Walang Joe naman talaga. Si Risa magaling saan? Sa kalokohan? O sige na. Tutangin na. Kwento mo yan eh. policy maker. Kaya meron din kakayahang mamuno si Senator Risa. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili. Ayun. So, si Leni Robredo, si Risa, ang dami nyo nang gustong patakbuhin, ha? Oo, kawawa naman yung Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag.
sa harap ng kamera. Walang halong